Hello everybody. Hello po mga kaulam. Hello po. So, ito na yung ating pickled garlic. Kung nakikita nyo, meron akong dalawang lalagyan. Actually, wala akong matinong garapon. Ito lang ang pinakamatinong kong garapon. Ito, puro ganito ang aking ibang garapon. May mga, yung mga pinaglagyan ng mga sauce, ng mga kung ano-ano. Iniipon ko lang. So, ito na. For some reason, yung video ko, nung gumawa ako nito, na-delete, hindi ko talaga mahanap. Kanina, kaya medyo na-delay ako ng pag-upload po. So, ipaliliwanag ko na lang sa inyo kung paano gumawa. Isulat nyo na lang ang step by step ng paggawa nitong pickled garlic na masarap. Marami ang nag-aabang nito eh. So, kung makikita nyo dalawa, dahil magkaiba po ang ingredients ng dalawang ito, hindi naman sobrang magkaiba. Meron lang isang pagkakaiba, isang ingredient. So, ito, unahin muna natin ito. Actually, halos parehas lang naman ang lasa niya. Depende sa inyo kung ano ang available sa inyong lugar. So, ito ang ginamit ko dito ay white vinegar, garlic, asin, at saka kaunting sugar, at paprika powder. Kuhanin ko lang po ang paprika at saka ang aking vinegar. So, ito ang ginamit kong white vinegar. Ito. Kung walang white vinegar, siguro pwede na kung ano yung available na vinegar po sa inyo. Yung ginamit ko dito. 2 tasa, 2 cups of white vinegar, 1 spoon of paprika powder, tapos 1 spoon of brown sugar. Tapos nilagyan ko lang siguro siya ng half spoon of salt. Ang nilagay ko. Tapos ang ginawa ko muna, pinakuluan ko muna ang bawang ng 1 minute. 1 minute dahil para medyo malambot, pero para medyo crunchy ang bawang. Huwag ninyong sosobrahan sa 1 minute dahil malalabsa ang bawang. So, pinakuluan ko muna ang bawang ng 1 minute. Pinakuluan ko siya ng may asin sa tubig. Kumulo ang tubig, nilagyan ko ng kaunting asin, nilagay ko ang bawang ng 1 minute, inahon ko siya, tinanggal ko sa apoy, tapos binabad ko sa may tubig na may yelo para crunchy ang bawang. So, yun. Pagkatanggal sa kulo, ibabad po natin ang bawang sa yelo na may tubig. Tapos, ang gagawin nyo naman, i-empty ninyo yung kaserola, magpapakulo kayo ng 2 tasang vinegar. Lagyan ninyo ng 1 kutsara, huwag sobrang dami, 1 kutsarang paprika, 1 kutsarang brown sugar, at half spoon of salt. Pag kumulo na po siya, ito, palamigin nyo na laang. Pag napalamig nyo na ito, itong pinakulo ninyong suka, na halo-halong ito, lahat ng ingredients, tsaka ninyo ilalagay ang inyong bawang. Tatakipan nyo na laang. Gayon laang pong kadali ang paggawa ko nito. Tapos, lasahin din ninyo yung sabaw, kung okay sa inyo ang alat, kung okay sa inyo ang asin, kung okay sa inyo ang lasa. Nasa sa inyo na kung gusto ninyong magdagdag. Ang iba, naglalagay ng paminta na powder para daw medyo may kaunting dagdag na lasa. Ang iba, naglalagay ng sili para daw may anghang ang sabaw. Dahil ang sabaw pala ang masarap na talaga. Depende sa inyo, anong gusto nyo. Gusto nyo lagyan ng sibuyas na powder or whatever. Kung sa palagay ninyo may kulang pa sa panlasa ninyo, dagdagan nyo. Maglagay kayo ng additional. Lagyan nyo ng sili or lagyan nyo ng pamintang durog or pamintang buo. Ang iba, pamintang buo at masarap daw. Yun. So, para sa akin, okay na ako dito. Siguro dadagdagan ko lang ito ng pamintang buo. Ang aking idadagdag dito. So, yun. So, ito ang paprika powder. So, ito naman, medyo naparami ang aking powder. Ay, sorry. Medyo naparami ang aking powder. So, kailangan ho ang powder na ilalagay ninyo kaunti lang. Huwag masyadong, huwag sosobra sa 1 kutsarang. Ito naman, ang ginamit ko dito, same procedure. 2 tasa,
So, napakulo ko na si bawang. 2 tasa na suka, 1 kutsarang brown sugar, kalahating kutsaritang asin, at 1 kutsarang pickle powder. Ito. Halos magkaparehas lang ang lasa. Ito lang medyo may kaunting anghang. Doon sa mahihilig sa maanghang at mahihilig sa strong na amoy, ito ang inyong gamitin. Dahil ang paprika walang strong na amoy. So ito, kung gusto niyo ng strong na amoy ng mga spices, pickle powder ang inyong gamitin. Hindi ko alam kung meron ito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa meron ho nito dahil ito ay Indian product. Lahat ng bansa may Indian, kaya ano. So, ganun din ho ang procedure ng paggawa. Pakukuluan muna ninyo ang bawang ng 1 minute, ibababad sa yelong may tubig, tapos pagpapakulo kayo nitong 2 cup, yung sinabi kong sukat. Pag kumulo na siya ng ilang kulo, ng mga 2 minutes na kulo, palalamigin ninyo. Huwag ninyong ihahalo ang inyong mixture sa bawang ng mainit. Kailangan pag malamig na siya. Ayun. Yun lang ang inyong gagawin. Gayon lang ang paggawa ng garlic na pickle. Hindi siya sobrang saktong-saktong kasing lasa ng aking binibili. Hindi siya saktong-sakto pero sobrang lapit na. Sobrang lapit na ng lasa niya. Ito ang aking mas nagustuhan ko yung una, yung may paprika. Dahil hindi sobrang strong ng amoy. Kasi ito, masarap din naman siya, masarap din, pero medyo strong ang amoy niya. Hindi ako mahilig sa mas strong na amoy. So ito, nilasa ko talaga siya, kinagat ko. Kakaunti na ang diferensya doon sa aking binibili. Hanapin ko nga kung sinong nagawa nito dito sa Dubai. Itatanong ko talaga kung paano. I bet kung sasabihin nila sa akin. So ngayon, gagawa muna ako ng lunch. Ang mga anak ko kakakain laang. 12 o'clock sila kumain dahil 11 sila nagising. So 12 o'clock sila kumain. So ako na lang siguro ang magla-lunch. At meron pala akong tatrabahuhin na sa work ko. Kailangan ko palang isubmit. Hindi ko alam na kailan na ngayon pala ang deadline. So gagawa muna ako ng aking lunch. Kakain muna ako. Tapos gagawin ko muna yung work ko. Tapos gagawa ako ng banana bread. Ito. Gagawa ako ng ating banana bread dahil ganito ang ginagawang banana bread. Dapat yung pabulok na ang saging. Yun ang mas masarap actually. Ito, 3 saging. Gagawin nating banana bread. Ito, may brown sugar na ako dito. Para mamayang gabi meron ng asawa kong kakainin sa kanyang panonood ng TV at hindi niya uubusin ang aking maring. Naku, pag inubos niya ito, yari talaga siya sa akin. Kaya gagawin ko siya ng banana bread para yun ang kanyang kakainin. So, ayun, sana nakuha niyo isulat niyo yung ingredients ng ating pickled garlic. Subukan yung gumawa ngayong Pasko. Masarap siyang kaulam ng adobo, ng kaldereta, ng mga prito, yan, ng mga pritong pork chop. Yet, ito to talaga ang the best na appetizer para dyan. Ano pa? Gagawa pala ako mamaya. I-video ko yung paggawa ko ng tortang alimasag. Nahimay ko na ang alimasag. Kaya yung kamay ko ay may alimasag. It really takes time to himay na alimasag. Kaya kanina pa akong naghihimay ng alimasag. Kukunti naman yun, 8 pirasong maliliit. So, gagawin ko na para tayo ay may ulam yami. Sige. Okay, bye-bye. Sana gumawa kayo. At ipakita nyo, please, please, please. My dear followers, kapag gumawa kayo ng pickled garlic, paki-upload po sa ating page para makita natin, para maraming matuto, para marami tayong maturuan ng paggawa nito. Okay. Babush and God bless.